So now, we have informed them na meron tayong ganong programa. Dito sa Region 3, kami kasi talaga ay aquaculture region. Number 1 kaming nagpo-produce ng tilapia. I think 41% ng national production ng tilapia ay galing sa Region 3. So, ganong kalawak ang support namin sa tilapia. Yung aming sugpo at banamay, yung white shrimp, ay isa rin dun sa kami ang pinakamalaki ang export. Dito sa Pilipinas, meron tayong mga accredited na processing plant ng sugpo. Dalawa yon na EU accredited. Pero ang major importer natin ay Japan at US. Kaya yung dito sa atin sa region, unang-una, marami tayong trainings. Yun ang hinihingi ng ating mga namamalaisdaan, kung ano yung bagong technology at yung kanilang mga bantay, yung mga foreman nila, tinitrain natin ng good aquaculture practices. Meron din tayong mga techno-demo projects kung saan grupo ng mga fish pond operators ay nagte-training at pinapakita sa kanila ang hands-on kung paano susundan ang mga technology developments na gusto nating ipaalam sa ating mga namamalaisdaan. Sa fingerlings, kami ang nagpo-produce ng fry. Yun ay pinuproduce sa Looc, Castillejo, Zambales. Last year ay mahigit na 1 milyong ulang seedlings ang naipalaganap natin dito sa Region 3. Sa fingerlings, tilapia fingerlings, ay malaki ang suporta namin dito at na-develop namin yung registration and accreditation of all private hatcheries natin na gumagamit ng GetExcel. Kasi isa sa malaking problema natin noon sa tilapia culture ay yung reklamo ng ating mga namamalaisdaan na hindi lumaki ang kanilang mga isda. Kaya wala silang na-harvest, nalugi sila. Para ma-address yung problema na gano'n, nakipag-tie up kami sa Muñoz na sila ang magpo-produce ng quality broodstock. At itong mga private hatcheries ay ititrain namin doon sa Muñoz, susuportahan ng region ang mga trainings hanggang sila ay maging sanay sa pagpuproduce ng quality fingerlings na pwede nilang ibenta dito sa region. Kaya ngayon, sigurado kami na pagka binili doon sa mga registered hatcheries ang mga fingerlings ng mga namamalaisdaan, nakakasigurado tayo na quality fingerlings ang nakukuha nila. Hindi lang pagbebenta ng similya, katulong din sila sa technology dissemination. Tinuturuan din nila yung mga bumibili sa kanila ng mga fish pond operators kung paano ang tamang pag-aalaga at pagpapalaki ng mga tilapia na na-develop ng Muñoz. So kumikita ang hatchery operators, kumikita rin ang ating mga fish pond operators sapagkat gumaganda ang kalidad ng tilapia na inaalagaan nila. Meron din tayong mini-maintain o ina-assist ng mga provincial tilapia hatcheries. Ito naman, ang nag-ooperate naman ito ay LGU, yung mga munisipyo at saka probinsya na gusto ng maka-access ng tilapia fingerlings.
Kasi hindi naman pwedeng galing lahat sa regional office. Kung gusto nilang ay yung maliliit na backyard area lang para makaka-access din sila ng libre o konting ano lang na malapit na pagkukuhanan, sinusuportahan natin yung mga provincial hatcheries at binibigyan natin sila ng for every fingerlings na mapoproduce nila, binibigyan natin sila ng 10 centavos na equivalent support. Ang support na binibigay natin in terms of feeds, yung mga paraphernalia, mga net, scoop net, mga pang-harvest, at saka fertilizer kung yun ang ina-ID nila na kailangan ng provincial hatchery. Dun sa suporta dun sa shrimp farming o brackish water aquaculture dito sa region, yung lahat ng nagsusupply sa EU processing plant ay kailangang i-register at i-monitor yung kanilang premises o yung operation. So may regular monitoring and visit lahat yung mga accredited na supplier ng sugpo doon sa mga EU processing plant. Meron tayong programa na only accredited Baname hatcheries ang pwedeng mag-supply ng PL sa ating mga growers. Kaya meron tayong proseso din ng pag-accreditation sa mga Baname hatcheries. So, kasi nga ang aming strong product ay yung shrimp o shrimp export. Naggawa kami ng programa na kasi dun sa naunang EU evaluation, one of the issue na raise doon sa audit ng EU, yun daw mga sugpo natin ay pagkakuha doon sa fish pond ay nilalagay lang sa flooring ng konsignasyon o hindi sanitary ang pinaglalagyan. So, gumawa kami ng mga sorter at lahat ng mga nag-e-export o kinukuhanan nung processing plant, binigyan namin ng prawn sorter. So, hindi na nila sinosort sa sahig o sa flooring, doon nila sa prawn sorter. Aside from tilapia, of course, inumpisa natin sa Zambales ang pagkukulture ng Capapicus seaweeds at very successful na sila kasi non-traditional area, ibig sabihin nun, hindi buong taon ay pwede silang mag-alaga ng seaweeds. Ngayon, alam na namin ang cycle kung kailan kami mag-i-stock. Alam na namin na yung aming nagpo-produce ng mga cuttings ay sinisecure namin during times na hindi pwede yung seaweeds na itanim. Kasi yung amihan, habagat, apektado ang coastal area ng Zambales kasi medyo open siya. Right now, nasa Palawig at Masinloc at sa parting Bataan, doon tayo posibleng mag-seaweeds. So, meron na ring seaweeds production ang Region 3. Meron tayong mini-maintain na government seaweed seedling bank. Ibig sabihin nun, pagka
nagdi-distribute tayo ng seaweeds, nagbibigay tayo ng mga gamit, yung tali, yung boya, at yung training. Na pagkatapos nilang mag-training, binibigyan sila ng good for 1/4 hectare na nursery, at sila mismo na ang nag-uumpisa ng kanilang seaweeds area. Ngayon, meron tayong bagong development, yung cage culture sa mariculture. Ang bangus kasi pag inalagaan, kailangan below 50 ang production cost. Kasi pag tumaas doon, lugi ang mga nagbabangus. Ang pinakamalaking gastusin ng cages ay pagkain. About 70 to 80% ng gastos ay pagkain. Kaya doon sa bagong sistema ngayon, yung mababang klase lang ang pagkain ang isda na gusto nating alagaan. Kagaya ng samaral o siganid. Itong samaral, ang pagkain nito ay seaweeds. Kaya wala kang bibiling feeds kung siya ay alagaan mo at palalakihin. So, meron tayong techno-demo ngayon ng siganid culture sa Palawig, Zambales.